malalaman natin kung sino nga ba ang mananalo, talagang aabangan rin natin. Pero for now, round number 1, A Million Gaming and Somsri, magkakaalaman kung sino ang magwawagi dito sa dalawa. Okay, Somsri. Uy, medyo unconventional itong ginagawa ng Okay, so yun, A Million Gaming pala ang magsisimula dito sa Blacklist and Global Rest tayo for Somsri. So, medyo mababalitan yung sinabi ko kanina. Somsri pala ang dedepensa muna. So, kailangan i-maximize at ma-utilize ng Somsri dito yung strong side nila. Meanwhile, A Million Gaming, kailangan muna nilang mabasa kung nasaan yung mga depensa dito. And this is going to be really tough for A Million Gaming habang hindi pa nila nga nakikita kung nasaan nakatago yung mga Somsri na members na nakatago, pero sa wakas nahanap na nga nila yung dalawa lang, ganun lang kabilis. Open plant for A Million Gaming. Daring Somsri na pumasok kayo ngayon dito sa site. Christ finds OB, and this is putting a lot of hurt para naman sa Somsri. Makakuha pa nga ng isa dito si RS. Kaso nga lang, ubos naman yung mga kanyang kasama. Kaso may ibubuga pa si RS. 20 seconds na nga lang, ini-spam na nga ni Iren ang entrance dito sa jail. Iren, makakuha pa nga ba? Hindi, na headshot pa nga ni RS. Ayun na. Sa wakas, mapipigilan na nga, pre. Somsri, muntik nyo pang pasalamatan si RS. Kaso nga lang, NT lang ang mabibigyan nyo sa kanya. A Million Gaming 1-0 simula. Nice try lang daw, pero syempre napakabilis agad yung pagpasok dito sa ating machine room, locker room again. Kailangan depensa nito on the side of Somsri. Some of the players ngayon ng A Million Gaming is talagang gising na gising at grabe yung ibinibigay nilang factor. Pero again, some the side of A Million Gaming yon, pero Somsri kasi parang eto na yung time na sila rin ay gumising na lalo na map number 3 at kailangan mong ipakita yung pinaka-effort mo. And looking at this, Salvatore, dalawa ang nawala agad para sa side ng A Million Gaming. YFL QRL, dali ngayon para sa Somsri. Pero kahit pa paano, QRL, nagawa niya mag-survive and naging malaking tulong pa nga siya, no, para makapag-reposition pa. And kahit duguan dito sa QRL, ilaban niya pa rin yung pwesto niya dito sa may bandang site. Nakuha na nga ng A Million Gaming yung C4. Mukhang may gagawin na silang play. Mukhang sa woods area na nga sila pupunta. And this is going to be a huge penetration on the defense of Somsri. Uy, hindi pa nila alam. Naglalakad pa lang si Puging dito, pero nandoon si Obi. May kasama na nga siya. Naspatan na nga. And Puging masyadong maagang nag-pick. Hindi niya inantay si Aizor. At sa wakas, naspawan na nga ng Somsri yung pwesto ng mga naglalurk at nagtatago doon sa site. And, my God, A Million Gaming, hindi para sa kanila ang timing ng laro. Unfortunate yung para sa kanila, pero ang dami agad. Nakuha agad yung damage on the side of QRL. Napaan ata para dito sa side ng Somsri. Pero A Million Gaming, once again, back and forth game dun sa mga rounds na nakikita natin from the map 1 and until now onto the map number 3. Again, dito sa may woods, walang kahit anumang pagkocontrol na ginagawa ang side ng A Million Gaming dahil mas ginugusto talaga nila yung locker room area kung saan andun talaga yung weakness point ngayon so far ng Somsri. Okay, Somsri in this very good position, pre. Maganda ang posisyon nila. Huwag lang talaga nilang papabayaan. And now Iren is gonna get the kills here. And kasama na nga rin si Puging dito. Nag-ahasik nga sa hindi makapasok na Somsri. OB. Hindi niya makuha yung woods door dito, no? And nakikipaglaban na nga si OB laban sa Crossfire. Siya laban sa mundo. And AL gets the 2-1. AL, ibang klase talaga. All in ang kanilang ibinibigay dito. Parang nakikita ko talaga na pagpareha sa ata yung ating binoboto, dun pa nababaliktad yung prediction natin. Pero so far, wag muna natin batiin. Baka hindi pa huli ang lahat para dito sa side ng Somsri and A Million Gaming. -1 ngayon sila. Wala itong si Zerk. Ako po, alam ni RS.
Okay. Ito na ata. Finally, some hope for Somsri. Knowing na si Poging pati si Christ, nakangalahati na ngayon. Ares, may nakikitang daga dito sa Benchman. Nilalaban nga ni Ares, pre. Nilalaban niya nga talaga. Hindi niya na binabantayan. Ares, sobrang aggressive mo, pre. Ayun na nga ang flash. Nag-negate na nga at magre-re-engage pa rin dito si Yaba. Apakatagal ng laban mula sa pusa, pati sa daga dito sa beds. Pero sa background, si YF nadali kay Iren. And Brady pa rin tapos, Ares! Talaga galit na galit sa wakas. Ano yun, pre? Pang-anim, pang-pito na bala sa wakas? Yun na nga, no? Pero, Ares, grabe nga naman yung pinakita mo dun, pre. Pusa ata sa kabilang buhay si Ares, min eh. Hindi siya bumigay dun sa daga eh. My God, Yaba. Hindi naisip ni Yaba, no, sige magano na lang kaya, tatakbo na lang kaya, atras na lang sana. Hindi pre, hindi niya naisip, sabi ni Yaba, habang nandito pa ako, lalaban ako. Si RS ng kalahati dahil doon. Ibang klase yung ginawa na yon, parang si Tanggol ng Batang Quiapo eh. Batang sub-base ata daw talaga eh. Pero again, may kita mo rin naman talaga. Control room ngayon ay ko-control yan ngayon ni RS. Nakuha niya nga yung isang kill on the side of Yaba. Pero Isor and Puging low on HP at mukhang dandun lang agad itong si RS. Wow! Kung hindi niya napatay yung si Yaba, I think hindi ganito yung magiging resulta for the round number 4. And sobrang vital talaga ng ganun eh. Like, yung mga pick-offs na ginawa talaga ni RS doon sa dalawang kills niya is very important para sa SR na makahanap ng panibagong pwesto. And for this version of Amelion Gaming naman, na magiging aggressive na kasi nga gusto nilang makita kung nasaan si YF and Iren. Papangunahan kagad si OB. Pero dahil nga Amelion Gaming, yung pagiging aggressive nila minsan yung nagiging sakit din nila. Alam mo talaga sa kanila na may willpower. Mangyayari na naman ba? Si YF naman yung hahanap sa daga dito sa beds pero mangangalahati na nga siya. And ngayon gumagana na nga ba ang pag-bait dito ng Amelion Gaming? Fina-force talaga ng Somsri yung mga gantong klaseng plays pero hindi nila alam na namamatay naman yung mga ibang miyembro dito sa sobrang tagal nila mag-respo. Naglalakad na nga si Iron dito and doon na nga si RS sa defense. He's gonna get one, he's gonna get two! Nice defense by RS! And one more para na lang mapako ngayon ang round dito sa Amelion and Somsri in a 2v1 advantage. How will they utilize this? Opo, kailangan nila abangan. Dahan-dahan ulit yan. Isor na lang. Napaka-crucial to dahil si YF 1 HP. Posibleng maging 1v1 yung maging laban. Pero Isor, kailangan niya munang alamin. Napakahaba pa ng oras pero andun si YF dito sa may control room. Pero ayun na nga yung sinabi natin. 1v1 situation pero yung C4 mas lamang ngayon etong si RS, but definitely 1v1 sa ganitong sitwasyon, 1 HP na lang ito si Isor. Sobrang low ngayon ni Isor. Pero alam mo sa kanya pre, na may, kahit pa paano may advantage siya kasi nga nasa kanya din yung C4. Pero Isor, pipik lang. Pero alam niya na talaga yung kanyang kakahantungan talaga. RS will be helping and elevating Somsri with 10 kills already, Aaron. Grabe nga naman si RS. Hindi mo na matatanggi talaga yung potential nito ni RS. Simula dun sa past round na yon, 3K ulit yung na kanyang na-secure. Definitely, if this pag naging consistent pa to sa side ng Somsri, patuloy talaga nila madodominate to. Pero Isor ngayon bouncing back, pero Iren also with the 2K ngayon na masisecure nila. Napakadaming casualty na nawala, pero OB still, buhay na buhay pa rin siya, pero tatry niya pa rin ata kumuha up against the side of Zerk na mukhang nahihirapan siya i-commit at yun na nga yun. Habang nagsasalita ako, ma-action na bakbangan ang pinakita sa atin ng Somsri. Dikit na naman ang laban ngayon, Aaron. Walang nagpapabagal sa Amelion at Somsri. Kumbaga, yung in-intake nilang pangungondisyon talaga all-time high ngayon. Rice, pasaswertehan pa nga si OB dito. At maganda
ang kinalabasan ng mga wall banks. Kung makikita mo na pre, lahat sila dito naka-M4, mas mataas kasi yung penetration nito, knowing na lahat talaga ng material sa papasukan ng Amelion is puro kahoy lang talaga, no? And utilizing all of those could lead for Somsri to answer back with some wall banks as well. So, ngayon, Yaba, dahil may vent control sila ngayon, bigla na lang may bababang daga doon sa vents. And si Yaba, mababaliktad pa ni Double X. 4v4 na lang. Biglaan na lang yung mga pangyayaring nasa sub-base pa talaga tayo, pre? O nasa episode ba tayo ng Tom and Jerry, pre? Hindi ko alam. But ngayon, dedepensa na ngayon ang Somsri sa wakas, isang magandang transition para sa kanila, Amelion Gaming going aggressive. Ako po, talaga makikita mo yung mga throwback memories na makikita natin sa Tom and Jerry na ginagawa ngayon ng dalawang teams na ito. Pero so far, so good. Dikit na dikit yung laban. At ito yung laban na gusto ko talagang makita simula pa lang. Kasi alam mo na kaya talagang ibuga ng Amelion Gaming yung kanilang power spike. At tulad na naman dito, Double X with a double initiate pick-off para sa side ng Somsri. Pero Puging, nag-iingay ngayon na pinikipagad. Pero crossfire placement, URL. Ang daming engagement agad at nag-o-audition lang lahat ng mga players ng side ng Amelion Gaming. This is looking pretty kind of competitive talaga, no, Aaron? And hindi mo mapagkakaila talaga na Amelion Gaming is in a position to at least cover up the mistake from last round by being aggressive. And QRL gets the headshot. And Christ, walang sumama sa kanya, pre. Apakasakit talaga. Amelion Gaming gulong-gulo ngayon. Kung anong play nga ba yung gagawin nila. And this is Somsri playing it smart, knowing na Amelion Gaming mag-iinit sila. Ang ginawa naman ng Somsri, magpapalamig naman sila ngayon. Sila naman ngayon ang mag-step back muna, wala munang magmamadalim. Kaya safe ang game style ngayon ng Somsri. Fast ngayon so far. Pero Amelion Gaming, ang daming kailangan talaga nilang isipin. Once na si Yaba makontrol ulit niya tong vents at hindi siya mapansin ni RS kasi wala dun si RS, mukhang nagpapahinga muna. Pero so far, Amelion Gaming, ano ang magiging plano nila? Uy, ang plano nga talaga pre ng Amelion Gaming dito is hanapan na nga ng butas yung depensa ng Somsri kasi nga habang may control pa sila dito sa kanilang B site, hindi naman makakapag-start ng flank dito ang Amelion Gaming. So ika-counter start na lang kagad nila to over to the post plant. Ang tanong, makakapasok nga bang Amelion Gaming doon sa opposite side? Kasi sobrang stacked ng SR dito sa B. Pero yun pa rin ang nananaig sa puso ngayon ng Amelion Gaming. YF, nakita si Isor. At nag-iinit na ngayon ang Somsri pagdating sa depensa. Ang Puging Yaba, nag-aasik pa nga rin ng dilim. Push dito kay Iren. He gets the double kill para maging 2v2 na nga. At hindi in vain yung pagkapatay nila Isor. Pati na rin nila Christ. 35, wala pa rin natatanim na C4. At hindi sila mapakalepre kasi nga kung nasaan nakatayo si RS, hindi na nila alam kung saan nakapwesto. Uy! Yaba! Hindi nakaswing kagad. And Wow! OB finds him. Somsri. 2 consecutive rounds. Napakagulo ng mga pangyayari, Aaron. Sa sobrang dami nangyari, the side of Amelion Gaming, hindi rin talaga nilang alam kung paano makontrol yung ganung sitwasyon. Pero again, the story of this game is on how you control talaga. Kung paano mo ayusin, paano mo diskartehan yung mga bawat segundo na lumilipas, yung mga bawat moment na lumilipas sa inyo. Pero ngayon kasi, mapapansin mo, Zerk with a good initiate kill dun sa ating naging fight. And now, Double X onto this game. Medyo mababa pa yung kill contribution niya at hindi siya yung tulad ng gameplay natin simula nung map 1 and map 2. Siya yung nagsisimula ng laban, siya yung nag-initiate ng fight on the side of Somsri. Pero Amelion Gaming, napakagandang potential to para sa kanila. 5v4. 1 minute and 38, pre. Amelion Gaming in the most aggressive state possible para ma-push out na nga Eren. Good double kill. Ubos na ngayon ang depensa. Si Pugi kukuha nga din ng isa pa. RS. Wala nang magawa kundi makita na lang na tumutumbay isa-isa ang kanyang
mga tropa at ang kasama niya sa mga duelo at laban na tila katabi niya pa kanina pa pero inubos na nga lang ni Ired pati ni Puging. High-low setup, napakahirap opensahan nun RS. And Amelion Gaming, 4-5. We go to the side switch with a lot of momentum over to Amelion Gaming. Strong side na ngayon ang Amelion. Parang ano to yung pag-switch ride natin, parang isa to sa magiging factor kung paano pa mas makakuha ng magandang potential na laban ang side ng Amelion Gaming. Ang galing nila talaga sa pagdidepensa na kung saan Samsri, nagkakaroon sila ng shortage. Once na mawala yung isa nilang player, parang questionable na kung paano didiskarte. Gandang kills dito for Amelion Gaming. At ang mga palitan nga dito is mas pumapabor talaga para sa Amelion. And good headshot for QRL. And mabilis nga kagad nakapag-rotate dito si Christ. Amelion Gaming, we now see that the 2 consecutive rounds na binigay ng Amelion Gaming, isa lang yun sa mga patakaran na binibigay nila dito sa Somsri na hindi kayo pwedeng i-entry, hindi rin kayo pwedeng buhay sa mga late game namin. And now Christ will be getting OB. Every time talaga pre na napapatagal ng AL yung laban, sa kanila talaga pumapabor. Ayun yung pinaka-signature move nila eh. Kuha muna tayo ng isa, kukunin natin yung proper execution ng depensa. Katulad na naman dito ni Curse ay makakuha ng isa at mukhang creating a space again dun sa likod ng mga players ng SR. And Somsri ngayon, going into this position, napakahirap. Wala sila talaga magagawa. All over the place ang side ng Amelion Gaming. Ang kalat ngayon ng sitwasyon para sa Somsri men. Kasi nga, dapat naman talaga nag-iinit ang Somsri knowing na sila dapat yung nagdi-dictate ng pace ng Amelion Gaming. Itong machine room na talaga to. Sobrang gulo na nga. And unang mawawala dito sa OB gawa sa popcorn ni Christ. 5v4 mabilisan and magiging 5v3 na nga kagad kasi sobrang aggressive ngayon ng Amelion Gaming. Natatapatan nga kagad ng AL yung galit ng SR. Getting double X and one more para matapos na nga, and they will be putting Amelion Gaming in a very good position pre. YF takbo pero makikita pa rin siya ni Yaba. And AL 2 points para sa kanila. Malinis at bulado para sa side ng Amelion Gaming. Huwag mong sabihin na parang pinapako na ngayon ng AL yung puntos na naipoprovide ngayon ng Somsri na 5 score. At dahil dito, mukhang nagalit nga ito si RS and OB. Especially the 3 members ngayon sa kanila ay puladong-pulado at 1 HP lang or isang taplis lang ng mga bala ipanigurado. 3K agad na mawawala sa kanila. Dalawa na lang natitira for Amelion Gaming in a struggle to pull off such a position. Pero naman pre, tatlong duguan naman dito from SR. Kaya possible naman to para sa AL. This could still give them a very nice position talaga, no, to actually make everything happen and favorable for Amelion Gaming. This is slow and steady. 1 minute and 30 seconds. Paano sila didiskarte ngayon? Exor and Puging for 1 and 1 yung kanilang nagiging position. Doon sa may gitna pero ngayon double X ngayon with a good initiate fight. Ito na nga ba yun? Pero isa yung mawawala. YF still. Low on HP yung dalawa para dito sa side ng SR. Pero sabi nila, baliwala yung low HP kung kaya naman namin kunin agad yung number advantage. A good positioning and good proper execution para kayo sa Samsri at mukhang iba kayong kanilang condition ngayon. O naman ng kinain ng Amelion Gaming habang ng break pre. Gumagana na talaga pre. At napapalapit na ang Amelion Gaming para ma-push na nga nila yung position nila 2 foundation round. And to add more pressure dito kay Somsri, 2 down, make it 3 down. QRL and YF picking out at mid. Wala silang tapat dito kay Isor pati kay Puging. Na dalawa lang ang pinadala ng AL dito sa mid para pigilan ang 4 na tumingin. Wow, Amelion Gaming putting on a show. And Somsri
Naku po, hinahatak na kayo pababa ng Amelion Gaming sa standings. Ayun na nga, maagang flash. Nicely done and nice read nga. OB, tumatakbo. Pero hindi na timing ang gaganti Double X yung trade. Makakatakas pa nga ba si Double X? At hindi na nga, pre. Mukhang kaya pa ng Somsri mag-pull off dito kasi nga magiging 3v3 na nga. Talagang sinira ng SR yung pinto doon sa wood stairs. Aizoren Yaba, pinaglalaroan yung head glitch dito. Wala pa nakukuha kill dito si YF. Pero yun na nga, makukuha niya pa rin dito si Aizor. Magiging 1v2 na nga. Buging still trying to take the position of YF. Makakapag hanap pa siya ng panibagong pwesto. And now YF whips the second shot once again. And nakikipaglaruan ng patintero dito si Puging. One more to YF. Duguan na nga si Puging. Pero 5 seconds na nga lang. YF gets the headshot. SR. My God, Aaron. What was that round? Ayun na lang yung naging sagot para dito sa side ng Somsri. Ibang klase yung round na yun para sa kanila at yun yung pinakakailangan nila ngayon para mas ma-boost pa yung confidence. And looking at it, OB with the 2 kills ngayon. This is now a crucial fight. Makikita mo naman, ito si Zerk. Ibang klase, dalawa rin ang masasagot niya doon sa may likuran. 2v2. Wow. Defense advantage para sa Amelion Gaming. Men, ang bilis talaga ng mga paslang dito. Hindi na pinapatagal pa nga ng Somsi, pati ng Amelion. Gusto na nga nila tapusin to once and for all. Alam nila, pre, ang pwedeng maging pressure para kay SR. Kaya, they're putting everything in a bad spot. Ngayon, Iren ng Yaba. Kailangan muna nilang umatras dito. Sabay atras. Sabay bounce lang. Yaba, Iren. Hindi sila pipicture. Setting up the crossfire and Iren will be getting the headshot. Putting AL on top. 7-9. Lamang ang Amelion. Series point pa nga. Hindi ko alam, pre, kung ano talaga nangyayari sa mga predictions natin eh. Parang pag gusto ko na lang mag-predict, yung magkahiwalay na lang tayo para either way may panalo sa atin. Pero Exor, once again, 2 ang mawawala at 3 ang matitira para sa side ng Somsri. Crucial to para sa kanila dahil pwedeng papababa yung top 4 spot nila. Pero sabi ni RS and YF also. And now, 2v1. Ang bilis nila nasagot agad yun. Pero posible nga ba na matapos ito ng Amelion sa kamay ni Yaba? Masyadong malakas yung trabaho dito ng SR and Yaba. Wala siyang life advantage dito pero duguan din siya tulad dito ni YF. And isa lang yung kailangan ni YF para mapatuba si Yaba. And Somsri hindi pa uuwi kagad. Hindi pa mapupunta sa Amelion ang seryeng to. Ang kupunan ng SR may kaya pang ihain para mapigilan ng AL Christ. Ang bilis. Pati na nga rin si Yaba ang bilis pag rotate dito and double blind doon sa jail setup na ginagawa ng Amelion Gaming. Double kill para kay Yaba at napigilan na nga ito ni Ares. Lamang pa rin sa palitan dito ang AL. But now, SR, saan na sila ngayon kukuha ng lakas? 2 duguan sa kanila pero natalin na nga nila kagad ang C4. Ang kaya nyo nalang gawin is mag-buy time at pigilan yung makapasok ang Amelion Gaming gamit ang inyong UTX. Christ, getting YF. Wala nang sniper ngayon ng SR. Isa na nga lang ang harang ngayon ng Amelion Gaming para mapatigil na nga itong mga pangyayari at kaguluhan na to. Finally, Amelion, papatulugin na ang Somsri. At tapos na nga ang serye na to dito sa sub-base, 10-8. Amelion Gaming